magpasad at magbitbit sa mga iyon para sa iyo. Ibig ko mga kapatid, glory to God, dahil nais ng Panginoong Diyos na maranasan po natin yung tinatawag na tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan. Hindi po natin maranasan ng mga iyon, bitbit na bitbit pa rin natin ang espiritu ng hindi magpapatawad. Panglima mga kapatid, walk in your freedom. Amen? Hindi sapat po mga kapatid na alam na natin na tayo po ay pinalaya na. Pero kailangan lumakan po tayo na malaya. Are you seeing that? Amen. Glory to God. Ano sasabi sa Galatians chapter 5 verse 1? Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Ang mga tagalas ng mga kapatid ay hindi kaya ang ilang mga guro na bumalik sa lupang sistema ng kautusan. Kasi tayo rin itong naranasan po natin, lalo sa mga mahal natin sa buhay. Though tayo po ay mga Kristiyano na, at nakaranas po tayo ng mga pagsubok at problema, humingi tayo ng kanilang tulong sa buhay niya. Yan kasi nag-burn again ka ba? Ba't hindi ka na bumalik doon? Ba't hindi ka na lang sumama sa amin? Diba? Hindi kaya na tayo na bumalik sa ating buhay natin. Pero pinapaalala ni Apostol Pablo na pinalala na tayo ni Kristo at hindi na tayo dapat bumalik sa pabatok ng pagkaalipin. Kaya si Amen. Glory to God. Hindi sapat na pinalala tayo mga kapatid. Kailangan natin lumakad bilang isang malaya. Huwag na bumalik sa dating tanikala. Lumayo na tayo sa tukso, mabuhay sa salita ng Diyos, paglingkod sa Kanya ng tapat, manalangin lagi, mabuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Alam mo kapatid kung ano ang sentro ng mensahe ito sa atin, sa umagang ito. Ang sentro po nito ay hindi lamang God forgives sinners, kundi God transforms and frees sinners. Dahil sa ating Panginoon Kristo, ang Kristiyano, tayo po ay hindi naalipin ng kasalanan, kundi anak tayo ng Diyos na may bagong buhay at bagong direksyon ang list for God's glory. Malapakan po natin ang glory to God. So, tanongin natin lagi ang ating mga sarili. Ano ang talikalang gusto na tutuyin ng ating Panginoon Diyos? May kasalanan pa ulit-ulit? May takot pa pumipigil sa'yo? May galit pa hindi mo mabitawan? May guilt pa matagal mo na pasan? Kapatid, ngayong umaga, sabihin mo na kahit wala ng palataya, sabihin mo natin ito, sabay-sabay mga kapatid na malakas, I am no longer bound! Hindi na ako alipin ng kasalanan! Hindi na ako alipin ng takot! Hindi na ako alipin ng kahihiyan! Ako ay palaya na kay Kristo at higit sa lahat, hindi na ako alipin ng kahirapan at sakit at karamdaman. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Para sa conclusion, mga kapatid, ang tunay na kalayaan ay hindi nakagaling sa pera, posisyon, o influensya. Ito ay nakagaling lamang kanino? Sa ating Panginoon Jesus. Tulad ng sabi sa John chapter 8, verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kapag kinalaya ka na ni Jesus, tunay kang malaya. Hindi ibig sabihin na wala ng laban, ngunit ibig sabihin wala ng tanikala na mas malakas kaysa kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ama naming Diyos, salamat dahil po sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus ay hindi na kami alipin ng kasalanan,
Salamat sa kamatawaran at tunay na kalayaan na iyong ibigay. Pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat talikaran ng takot, pagkakasala, kabaitan at anumang bagay na humahadlang sa aming paglakad kasama mo. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang mabuhay bilang mga taong tunay na malaya. Naway makita ng iba ang iyong kapangyarihan sa aming buhay at ikaw ang maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen!